Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Charles Daniel Del Rosario ng HPHM21 at andito po ako para talakayin ang risk o mga panganib sa hospitality and tourism industry. Okay? Sa panimula po, meron po ako ditong inihandang tatlong mga panganib sa hospitality and tourism industry. At unang-una po dyan ay ang foodborne illness. So, foodborne illness, itatalakay po natin yan maya-maya. Pangalawa ay alcohol-fueled behavior. At ang pangatlo ay ang transportation accidents. So, simulan natin sa foodborne illness. Foodborne illness, ito ay tumutukoy sa anumang sakit na dulot ng pagkain ng ilang partikular na pagkain at maaaring mangyari sa anumang punto sa kahabaan ng kadena ng production o chain of production. Paghahatid at pagkonsumo ng pagkain. So, maaaring sanhi ang mga ito ng malawak na hanay ng mga lason, kabilang ang polusyon sa hangin, tubig at lupa, pati na rin ang hindi tamang paghahanda at pag-iimbak ng pagkain. So, yan ang foodborne illness. Sumunod naman ay ang alcohol-fueled behavior. So, alcohol-fueled behavior, ang pinakasikat na inuming inihain sa industriya ng turismo at mabuting pakikitungo ay alak. Ito ay malinaw na may malaking epekto sa mga panlipunang pag-uugali tulad ng tumataas na pagsalakay, pagsisiwalat ng sarili o pakikipagsapalaran sa pakikipagtalik. At iba pang mga pag-uugali na maaaring magpapataas ng potensyal na panganib sa lahat. So, yan ang alcohol-fueled behavior. At transportation accidents, anong mga aksidente o insidente na nangyayari sa anumang uri ng transportasyon, kabilang ang mga aksidenteng nagaganap sa panahon ng transportasyon sa kalsada, transportasyon sa tren, transportasyon sa dagat, at transportasyon sa himpapawid. Ang transportasyon ay ginagamit upang makapunta mula sa isang lugar patungo sa isa pa, at ito ay kinakailangan para sa negosyo tulad ng mga paglilibot, paghahatid, pamamahagi at iba pa. At sunod naman po dyan ay ang hazard in the hospitality and tourism industry. So meron din ako ditong inihandang tatlo. So una-una ay chemical hazards, pangalawa physical hazards, pangatlo biological hazards. So, chemical hazards, ito ay ang mga chemical na ginagamit sa kusina tulad ng pampatanggal ng mantika, pampatanggal ng kaliskis at iba pang pampatanggal ng dumi na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan kapag hindi ito wastong, inaasahan o ginamit. Ang hindi tamang pag-iimbak, paggamit o pagtatapon ng mga kemikal ay maaaring magresulta sa kontaminasyon ng pagkain at pag-aari. Sumunod dito ay ang physical hazards. Ang mga pisikal na panganib sa kusina ay maaaring magmula sa mga kasangkapan at iba pang mga matalim na bagay. Kagamitan tulad ng mainit na kawali, kutsilyo at iba pang mga matalim na bagay. Ang pagkakaroon ng hindi wastong pangangasiwa sa mga kagamitan o hindi pagkakaroon ng tamang personal na protection tulad ng mga guantes ay maaaring magresulta sa mga aksidente tulad ng pasa, sugat o pagkakaransan. Panguli sa lahat ay tumutukoy sa mga biological hazards na tumutukoy sa mga biological na elemento na mapanganib sa mga tao at ang mga mikroorganismo tulad ng bacteria, virus, yeast, molds, parasites at ilan sa mga ito ay ang mga pathogen o may potensyal na maging nakakalason kung ito ay napasama sa pagkain na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng taong makakakain nito. Yun lang po ang mga inihanda ko para sa inyo. Naway meron kayong napulot na aral na magagamit nyo pa sa mga susunod na araw. Ako po ulit si Charles Daniel De Rosario. Maraming salamat po.